Bago po tayo magsimula, tayo po'y tumindig at tayo manalangin. Manang kayo po ay magsisimula na po sa aming pagpupuri at paglilingkod sa inyo, Diyos, sa araw na ito. Hiningi po namin, Ama, na kami sana lahat ay ihanda ang aming mga puso at kaisipan upang kami po ay makapagsamba at pagpuri ayon sa inyong kalooban. Dahil gagawin po namin ang mga bagay na ito na lubos sa aming mga puso at kaisipan ayon po sa inyong kalooban. Ama, kayo magsisimula na po sa aming pag-aaral sa inyong mga salita. Bigyan niyo kami ng kalinawan ng aming kaisipan upang aming lubos ang maunawaan ng mensahe ng iyong mga salita dito po sa aklat ni Pablo sa mga taga-Roma upang ito makatulong po sa aming paglago ng aming pananampalataya. Nawa ito maging dahilan upang lubusan naming maunawaan ang iyong kalooban ng Diyos. Kami po ay nagpapasalamat sa karagdagan ng buhay na inyong binigay sa amin sa araw na ito. At naway may gugulin namin ayon po sa paggawa ng mabuting bagay ayon sa inyong kalooban. Ilayo mo kami, Ama, sa namang tukso upang huwag kayong magkasala at maging adlang sa paglilingkod sa inyong Diyos. At ang lahat ng mga ito aming hiningi sa dakilang pangalan ng Hesus Kristo. Amen. So tayo po ay magsimula na sa ating pag-aaral sa mga pong ito. Noong po nakaraang linggo, natapos na po natin ang pag-aaral natin sa ikapitong kabanata na aklat na magawa, aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. Punta tayo sa aklat na magawa. So ngayon po ang ating tutunghayan ay sa ikawalong kabanata na aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. Malaking bahagi po ng sulat na ito ni Pablo ay may kaugnayan sa kautusan ni Moises. Dahil maraming mga Kristiyano sa Roma na mga Hudyo at kinikilala pa rin nila ang kautusan ni Moises na parang bahagi ng kalooban ng ating Panginoon. So ito kaya sinulat upang may paliwanag na wala na tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises, kundi na sa ilalim ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Kasi kapitong kabanata, ipinakilala ni Apostol Paul ang kalagayan ng sinuman na nasa ilalim ng kautusan ni Moises. Number 1, sila po ay napapailalim sa sumpan ng kasalanan dahil wala pong paraan ng kapatawaran sa ilalim ng kautusan ni Moises. Kaya gustuin ng mga tao na sila'y maging matwid sa ilalim ng kautusan ni Moises ay hindi maaari dahil sila'y nagkasala. So yun ang sinasabi ni Pablo, ang kalagayan ng mga tao sa ilalim ng kautusan ni Moises. At dahil walang kapatawaran sa ilalim ng kautusan ni Moises, ang kasalanan ay lalo nagiging kasalanan. Sabihin, ito'y namilitaw na napakasama dahil pag kayo nagkasala, wala kang paraan upang kay makalaya doon sa kaparusahan ng iyong kasalanan. So dito po sa ikabalong kabanata, dito natin titignan kung bakit ganito ang pagkasulat ni Apostle Paul. Yung po mga Baptist, ginagamit nila itong talatang ito para sabihin, when once saved, always saved. Ganyan. Dahil sinasabi, wala ng kahatulan. Ganyan. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Dinibigay nilang din ito. There is therefore now no condemnation. Sa ilalim, kung meron kayo naamoy na hindi kakaiba, ayaw na namin sabihin sana, kaya lang, baka may naamoy kayo hindi kakaiba. May namatay na pusa doon sa loob. Doon sa labas, may namatay na pusa. Nung ginawa namin ng paraan, tinabunan namin ng lupa para mabawas yung amoy. Kaninang pagpasok namin, iba talaga yung amoy. Nakita namin yung pusa doon na hindi na mukhang pusa. So sabi nila, wala nang kahatulan kanya. So pagiging na kay Kristo Jesus, hindi ka na pwedeng hatulan. Kaya sabi nila, once saved, always saved. Hindi totoo yun. Kailangan natin unawaan ito sa buong konteksto ng sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Sa ilalim ng kautusan ni Moises, meron kahatulan.
Dahil kung pag ikay nagkasala, wala kang paraan na makalaya doon sa kasalanan mo. So ikay nasa ilalim ng kahatulan. Merong condemnation ng kasalanan. Sa ilalim po ng kautusan ni Moises, yun ang makikita natin. So, pero kailangan natin unawain yung there is no condemnation doon sa konteksto na yun. Pag tayo po ay hiniambing natin ang Ebanghelyo sa kautusan ni Moises, magkaiba sila. Sila ng kautusan ni Moises, meron kahatulan, dahil pag nagkasala ka, walang paraan na ikay mapatawan. Sa ating Panginoon, wala. Dahil kung ikay nagkasala, mayroong paraan ng kapatawaran sa pamagitan ng ating Panginoon. At nakikita rin natin, hindi siya once saved, always saved. Dahil meron siyang kondisyon, kanya who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. In other words, kahit Kristiyano ka pa, pwede lumalakad tayo sa laman, at di ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon, hindi ka pa rin maliligtas. So, yun po sinasabi rito ng talatang ito, illustrate mo natin. Doon po sa pag tayo na-baptize, tayo po'y napupunta kay Kristo Jesus. We are baptized into Christ. So, sa pag tayo na-baptismohan, doon pa lamang ang pagkakataon na tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Hindi katulad ng mga denominasyon na pag sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya kailangan tayong sumampalataya, pero kailangan pa rin tayo mabautismohan. Dahil sa bautismo, doon tayo nagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon. Tingnan po natin, basahin natin. Ito po. Sapagkat kay Kristo Jesus, kayo lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Sapagkat ang lahat na sa inyo na binautismo kay Kristo ay binigay si Kristo. Doon pala natin binigay ang ating Panginoon. Siyempre, pag tayo, ang Panginoon na nasa atin, siya ang ating tagapagligtas at nagpapatawad sa ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Pero may kondisyon. Kailangan tayo lumakad ayon sa Espiritu kanya. In other words, pag dito, sa punto na tayo na bautismohan, pinatawad ng Panginoon ang ating magkasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Tinanggal lahat ang ating magkasalanan. Kung namatay ka sa puntong ito, ligtas ka. Siyempre, dahil ikay matid sa harapan ng Diyos. Pero pag tayo nagpatuloy na mabuhay, di pa tayo namatay, kailangan tayo magpatuloy sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kaya sinasabi, walk in the Spirit. And ang ating Espiritu ay umaayon sa lahat ng mga bagay na itinahayag ng Espiritu Santo. So, doon tayo lumalakad. Dahil tayo namumuhay sa mga bagay na itinahayag ng Espiritu Santo. Ito tayo sa Galatia, chapter 5. Mga kapatid, 16 to verse 18. Subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag niyong bigyan kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi niyo magawa mga bagay na nais niyong gawin. Subalit kung kayo pinapatupad ng Espiritu, kayo ay wala na sila ng kautusan. May importansya po yung kayo wala na sila ng kautusan, ganyan. Dahil wala na yung kahatulan sa ilalim ng kautusan sa pamagitan ng ating Panginoon. Pero kailangan tayong lumakad o mamuhay ayon sa Espiritu. At kaya ganoon ang ating kalagayan ay walang kahatulan. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. In contrast sa kautusan ni Moises na may kahatulan. Ikinasa ilalim ng sumpa kanya na kailangan mong gawin ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kautusan ni Moises. Pag nagkasala ka, hindi ka maaaring maging matid sa paningin ng Diyos ilalim ng kautusan ni Moises. Pero sa ilalim ng ating Panginoon, ganito makikita natin. Walang kahatulan ganyan. Tinanggal ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang kamatay sa krus yung sumpa ng kasalanan. So hindi na tayo napapailalim sa kapangyarihan ng kasalanan kanya. Dahil may paraan na
na tayo mapatawad sa ating mga pagkakasala. Yun ang ibig sabihin, there is now no condemnation. Hindi sa once saved, always saved. Hindi tinuturo ng Biblia. Meron siyang kondisyon who do not walk, who do not walk according to the flesh. Hindi tayo lumalakad ayon sa pagsunod sa pagnanasa ng laman kanya, kundi ayon sa Espiritu. Meron pong extreme ito. Yung mga monk. Meron pong monasticism na na-develop noong unang panahon. Sinasabi nila, katulad ng mga Buddhist monk, ganun din. Dinideprive nila sarili nila sa lahat ng mga bagay na ayon sa laman. Sila nag-aasawa, etc. Yun ang extreme. Hindi na sinasabi ni Pablo. Sinasabi according to the flesh, ito yung masamang pagnanasa ng laman. Hindi lahat ng pagnanasa sa laman ay masama. Kung ito yung ginagawa natin na sa kalooban ng Diyos, pag ginagawa natin ang pagnanasa sa laman, at tayo lumalabag sa kalooban ng Diyos, yun ang sinasabi ni Pablo, na huwag tayo lumakat sa ganung paraan. So, mayroong pamumuhay, isang paraan ng pamumuhay, ang Ebanghelyo. Tayo namumuhay ay sa kalooban na ating Panginoon. Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Ngayon, tignan ninyo. Meron dalawang kautusan. Yung the law of the Spirit of life in Christ, obviously, ng Ebanghelyo, in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Yung law of sin and death, hindi na po siya namanggi. Ito yung sitwasyon na pag nagkasala ka, ikay maihiwalay sa Diyos. Yun ang kautusan na yun. Pag nagkasala tayo maihiwalay sa Diyos. Sa ilalim ng kautusan ni Moises, ganun ang sitwasyon nila. Dahil pag nagkasala sila, hindi sila papapatawad sa kautusan ni Moises. So sila nahihiwalay sa Diyos. Pero itong law of sin and death, ito yung pagkalahatan. Pag tayo napapangilalim sa influence ng kasalanan, ganyan. So may nagpalaya sa atin doon sa kalagayan na yun. Ito yung walang iba, kundi ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ito ang nagpalaya sa atin mula doon. Bakit? Ang Ebanghelyo, kaya sinasabing the law of the Spirit of life in Christ, nandun ang Espiritu Santo, sinasabi niya. Ito yung pinahayag ng Espiritu Santo. Dito sa John chapter 16, verse 13, sinasabi ng Panginoon na pagdating ng Espiritu ng katotohanan, ay papatubayan niya kayo sa buong katotohanan. So, Espiritu Santo ang nagpahayag ng buong katotohanan. Basahin po natin sa John chapter 16, verse 30. Ito ang ating mababasa. So, sabi ng Panginoon, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, yun ang kanyang sasabihin, at kanyang ipahayag sa inyo mga bagay na darating. So, ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu Santo ang nagpahayag ng buong katotohanan. Sa John chapter 6, verse 63, ito po yung pagkakataon ng ating Panginoon ay nagpakain ng 4,000 katao sa pamagitan ng ilang pirasong tinapay at isda. Ang nakita ng mga tao ay hindi yung tanda na kanyang ginawa. Ang nakita nila ay yung kabusugan ng kailang laman. Pero sabi ng Panginoon sa verse 63, ang Espiritu nagbibigay buhay kanya. Ang laman ay walang anumang pakinabang. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo, Espiritu at buhay kanya. So, isang salitang sinabi ng ating Panginoon, ito rin po yung mga salitang ikinahayag sa kabuuan ng Espiritu Santo. At ito yung Ebanghelyo. Dito sa Romans chapter 1, verse 16. Ito yung kautusan ng Espiritu ng buhay kay Kristo. Dito sa Romans 1:16, sabi ni Pablo, sapagkat hindi ko ikinahayag ang Ebanghelyo, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo, at hindi tayo sa mga Grego. So yun na nagbibigay buhay sa atin. Ang Ebanghelyo, ito yung pinahayag ng Espiritu Santo. Kaya meron tayong bagong tipan na binabasa ngayon. Yan, law of sin and death. Pinalaya sa amin doon.
Kasi, sa Romans chapter 7 verse 18 na, pinag-aralan po natin. But I see another law in my members, kanya, sa bahagi ng kanyang katawan, warring against the law of my mind. So ito yung naglalaban sa atin. Minsan nagdadalawang isip ka kanya eh. Ay, iniisip mo yung tama, pero natutukso ka lang masama kanya. So yun ang palagi nang lalaban sa ating kaisipan, araw-araw. Ngayon, sa ilalim ng kausa ni Moises, wala silang paraan. Pag nagkasala sila na makalaya sila sa kasalanan nila, and bring me into captivity to the law of sin, which is in my members. So pag kayo natalo ang iyong kaisipan sa bagay na mabuti, at ginawa mo yung bagay na masama, yun ang kautusan ng kasalanan, nagdudulot ng kamatayan kanya. So, ang emphasis ni Apostle Paul, sila ng kausa ni Moises, wala kang paraan, ganyan. Dahil pag kayo nagkasala, walang kapatawag ng kasalanan mo. So, ikay napapailalim sa kausa ng kasalanan na nagtutulot ng paghihiwalay sa Diyos. Pero ngayon, merong kautusan. Yan ang Ebanghelyo. Yan ang kautusan ng ating Panginoon na nagpapalaya tayo doon sa kautusan na yun. Ang kautusan ng kasalanan at kamatayan. Sa simpleng paraan, alam ng kapangyarihan sa atin ang kasalanan. Dahil kahit nagkasala tayo at tayo humingi ng tawad sa Panginoon, matatawarin tayo ng Panginoon. Kung di tayo Kristiyano at tayo sumunod sa Ebanghelyo, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan na sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon. So tayo napapalaya sa kapangyarihan sa kasalanan. Ang sinasabi ng ni Apostle Paul, tayo na napalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan niya. Dito sa Colossians, chapter 1, verse 30, panalalo sa pagiging malinaw sa ating kaisipan, ang ating pinag-usapan. Saan tayo pinalaya? Kung tayo ay naging mga Kristiyano, saan tayo dinala? Diba, galing tayo sa kapangyarihan ng kagiliwan tayo. Ito po, mababasa natin. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Yun ang kautusan ng kasalanan at kamatayan. Mahingita natin. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. So pinalaya tayo doon at dinala tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Yan ang iglesia ng Panginoon. So yun ang sinasabi ng Apostle Paul. Yun ang paraan at napalaya tayo sa kapangyarihan ng kasalanan kanya sa pamagitan ng kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus. Tandaan natin, ang lahat ng pinahayag ng Espiritu Santo ay ang lahat na sinabi sa kanya ng ating Panginoon. At ang lahat ng sinabi ng ating Panginoon ay galing sa Ama. So, iisa lang kayo ng kalooban, di ba? Kaya lang, hindi naman natin nalatnan ng panahon ng Panginoon. So wala tayong alam kung ano ang tinuro ng Panginoon, maliban ay payag sa atin. At ipinahid sa pamagitan ng Espiritu Santo. So yun makikita natin sa ikalawang talata na tayo napalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ito ang problema ng kautusan. For what the law could not do is that it was weak through the flesh. Pag nagkasala ka, doon ka na lang. God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Kailangan natin naman natin ito. Ang Panginoon ng siya dumating, hindi naman siya nagkasala. Sinasabi niya, yung paraan, si merong katawan, katulad natin. Naway kung hindi mo ito kukontrol, kayo magkakasala ka niya. So lahat ng tukso na doon sa ating Panginoon. Lahat ng ating naranasan rin ng ating Panginoon. On account of sin, it condemns sin in the flesh. Siya'y namatay para alisin niya kapangyarihan ng kamatayan. So, sa ilan ng kausa ni Moises, sila'y nasa ilan ng sumpa. Ano yung sumpa? Basahin natin. Sa Galatians chapter 3, verse 10. For as many as are of the works of the law are under the curse. Ano yung sumpa? For it is written, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them.
So pag kayo nagpailan sa kautusan ni Moses, kailangan mo gawin ang lahat ng mga bagay na nakasulat doon. Kaya hindi ka pwede magkasala. Kailangan mong gawin ang lahat ng mga bagay na nakasulat doon. Kailangan magpatuloy ka doon. Yun ang sumpa. So pag nagkasala ka, wala ka ng paraan para lumaya doon sa kalagayan mo. So sila nasa ilalim ng sumpa, kailangan niya lang gawin ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa kautusan ni Moises. Kaya ito ay perfect obedience. Hindi ka pwede magkasala. Ang Panginoon namin Yesu Kristo ang nakatupad sa kautusan ni Moises. Pero ibang mga tao, yung mga lahat ng mga Hudyo, hindi nila nagawa yun. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, lahat yung nagkasala nga kanya. Di nakaabot sa palalatian ng Diyos. Dahil ang mga Hudyo ay nagkasala rin. Nung namatay ang Panginoon, kinumusta ito sa kalagayan na yun. Tingnan ninyo. Dito sa Ephesians 1:17, sabi niyo, nung sinugo niya ang kanyang anak, nagkataong tao, in Him we have redemption through His blood. Ito yung pagtubos, ganyan. The forgiveness of sins. Ano yung pagtubos? Sa pamagitan ng kanyang dugo. Yan ang kapatawaran ng kasalanan according to the riches of His grace. So yan, siya ang biyaya ng Diyos eh. So, sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon, tayo tinubos. At yan ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. So, yung kautusan ni Moises, hindi niya kaya gawin yun. Hindi ka kaya tubusin pag nagkasala ka. Wala siyang provision na gano'n. Ang ating Panginoon, nung sinamatay, doon lamang ang pagtubos. Sinumpa niya ang kasalanan sa kanyang laman kanya. Tinanggal niya ang kapangyarihan ng kasalanan nung sinamatay sa krus. Kaya maganda sermon din po yung salitang, it is finished kanya. Marami natapos nung namatay ang Panginoon sa krus. Hindi lamang yung kautusan ni Moises, kundi rin ang kapangyarihan ng tinatawag na kasalanan. So, tuloy po natin. Sumunta ko rito sa ika-4 na yung purilo natin, alas 4 ng minto na lang, alas 4. Pag sinunod ko, hindi tayo matatapos. Kaya lalabas ko po yung aking cellphone. Sa cellphone. Okay. 9:24. Para din tayo lumampas. Ito yung sinasabi. Nung namatay ang Panginoon sa krus, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Upang sabi nito, that the righteous requirement of the law might be fulfilled. Ano ba yung righteous requirement of the law? Hindi kayo sumunod ng lubusan sa kautusan o pa kayo maging matwid. Ganyan. Yun ang kanyang requirement. Kailangan sumunod 100% para kayo maging matwid. Ganyan. That the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, we do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Hindi ko alam kung binabasa ito ng mga Calvinist. Ito yung kondisyon. Kailangan tayong mamuhay ay sa kalooban ng Espiritu Santo, hindi ay sa kalooban ng laman, yun yung sinasabi ng Panginoon. So, yung righteous requirement of the law, ano yun? Para kayo maging matuwid sa ilalim ng sa Moises, kailangan kayo sumunod 100% sa kautusan. That's the righteous requirement. Para kayo maging matuwid, yun dapat mong gawin. Sa ilalim ng kautusan ni Moises. Wala na kagawa nun eh. Kaya natin nagkasala sa ilalim ng kautusan ni Moises. Pero sa kamatayan ng Panginoon, ikay pwede maging matuwid. Hindi ka pwede maging matuwid kahit ikay nagkasala. Sa ilalim ng kautusan ni Moises, ikay maging matuwid lamang kung hindi ka nagkasala kanya. Kaya may bahagi, may talata na nagsasabi, ang kautusan ni Moises ay binigay sa mga matuwid kanya. Dahil hindi ka nga magkakasala. So, ikay isang matuwid na tao. Pag nagkasala ka, yun ang ginawa ng Panginoon. Sa kamatayan ng Panginoon, kahit tayo nagkasala, pwede ka pa rin maging matuwid kanya. So, tinutupad ng Panginoon ang isang bagay na hindi na nangyari sa kailalim ng kautusan ni Moises. Ano yun? Yung mga tao ay maging matuwid. Sa pamagitan ng Panginoon, meron pa nga na tayo maging matuwid ganyan. Tingnan ninyo. Pag tayo po inamuhay sa paraan na ang ating espiritu ay sumusunod kung ano ang pinahayag ng Espiritu Santo,
at kinokontrol natin ang pagnanasa ng ating katawan, tayo magiging matwid sa harapan ng Diyos dahil sapagkat patatawarin tayo ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Ito yung nagsimula kung tayo sumunod sa Ebanghelyo. Sa nabautismon tayo, sa mampalataya, inalis ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Dito po sa Romans chapter 6, bumalik po tayo. Yung mga taga-Roma, sila niligtas sa pamagitan ng pagsunod sa uri ng aral kanya. Ano yung uri ng aral? Yan ang Ebanghelyo. Sila yung sumunod doon. Sa uri ng aral na yon. Pero hindi doon natatapos. Tingnan natin. Ngunit salamat sa Diyos na bagamat kayo dating mga lipin ng kasalanan, kayo taus-pusong sumunod sa inyo ng aral na doon ay pinagkatiwala sa inyo. Yun ang Ebanghelyo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga lipin kayo sa paggawa ng matuwid. Nagsasalita ako ayon sa pamamaraan ng tao dahil sa kainaan ng inyong lamang. Sapagkat kung paano inihandog ninyo ang mga bahagi ng inyong katawan bilang alipin ng karamihan tungo sa higit at higit pagkasamaan, ngayon naman ihandog ninyo ang bahagi ng inyong katawan bilang alipin ng paggawa ng matuwid tungo sa kabanalan. So yung nangyari sa atin, nung namatay ang Panginoon at sumunod tayo sa Ebanghelyo, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Pero kailangan tayo magpatuloy at gamitin ang ating katawan sa paggawa ng katwiran. So, yun ang sinasabi rito. Bagamat nagkasala ang mga tao, na pwedeng guwang para ng Diyos para sila'y pwede pa rin maging matuwid. Kaya tinatawag siyang biyaya. Silalim ng kausan ni Moises, walang biyaya doon. Ang silalim ng kausan ni Moises, ang ipinakita ng Diyos ay katwira. Kailangan sumunod, ganyan, 100%. Sa ilalim ng Ebanghelyo, merong katwiran at tawaan, ganyan. Merong grace and righteousness. Sapagkat kahit nagkamali ka, pwede ka pa rin patawarin ng Diyos. Ganyan. So dito sa Ebanghelyo, pagka in-imagine natin, pwede itong sitwasyon na kayo nagkasal sa batas. Nagkasalak sa batas. Napatunayan kayo nagkasal sa batas. So, kailangan kang parusahan. Pero sasabihin ng presidente ng Pilipinas, pinatatawag ko yung tao yan, ganyan. Burahin yung kasalanan niya. Yun yung tinatawag lang presidential parole. Hindi nagkasala, napatunayan kayo nagkasala, walang duda na nagkasala ka. Pero ginagamit ng presidente kapangyarihan niya na nasa batas din na magpatawad ng mga bilanggo na gusto niyang patawaran kanya. Kung nakita niya na yung mga tao niya, halimbawa, hindi naman talaga masama, na lang ng pagkakataon, so pwede siyang patawaran ng presidente, wala siyang kasalanan. Buburahin na si NBI, sa Department of Justice, yung record niya, wala siyang record. Pag tinignan mo ang kanyang record, wala kang makikita. Dahil binura ng presidente yung kasalanan niya. Ganun ang ginawa ng Panginoon. Andun pa rin yung katwiran ng Diyos na kailangan tayo sumunod. Kaya nga, kailangan tayo magpatuloy sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Andun yung katwiran ng Diyos eh. Pero at the same time, andun ang biyaya niya. Na pag nagkasala tayo, may paraan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Hindi mo sinasabi sa ika-4 na talata. Nagawa ng Panginoon ang isang bagay na hindi nagawa sila ng kausan ni Moises. Na yung mga tao maging matuwid. Ganyan. Na dito, nagkasala sila eh. So, hindi sila pwede maging matuwid. Kung babalik tayo sa Romans chapter 7, yan ang gustong gawin ng mga Hudyo na nasa ilalim ng kausan ni Moises. Hindi nila magawa. Dahil pag nagkasala sila, kahit sa susunod na araw, gagawa sila ng matuwid. At sa mga susunod na araw, nagpapatuloy sila sa paggawa ng matuwid. Mayroon pa sila ng kasalanan. Andun pa rin yung kasalanan nila. So, hindi sila pwedeng maging matuwid. Kailangan ng Ebanghelyo, may patawaran. Kaya nagawa ng Panginoon ng bagay na hindi nagawa sila rin po sa Moises. Yun ang makikita natin. So, dito po sa ikalima. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Ito yung pagkakaiba ng mga tao na nabubuhay ayon sa laman. Ang kailang kaisipan yung mga bagay na ayon sa laman. At yung mga tao na bubuhay ayon sa Espiritu. Ang kailang kaisipan ay nasa mga bagay
ng Espiritu. Pag tayo po ay hindi Kristiyano, tayo mga taong ayon sa libutan. So, carnal mind. Kahit mabuti ka pang tao, ikaw pa rin ay carnal man sa harapan ng Diyos. Ano yung nasa kaisipan ng taong ganyan? Sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, ang ebanghelyo sa mga tao na naayon sa sanglibutan o kailang kaisipan ay naayon sa mga bagay ng sanglibutan, ang ebanghelyo ay kamanga-manga. Itong sabi ni Pablo, but a natural man does not accept the things of the Spirit of God. Pag ang ating kaisipan nakatuwa sa mga bagay ayon sa laman, hindi natin tatanggapin ang mga bagay na ayon sa Espiritu ng Diyos. Hindi natin susunod ng ebanghelyo. Bakit? Sapagkat hindi ka mga sa kanila. Imaginin po natin, sa praktikal na halimbawa, kung ikaw'y lasenggo, at namumuhay ka sa ganong bagay, at iaaral sa iyong ebanghelyo, na sumusumpa sa paglalasing, hindi mo tatanggapin. Dahil yung kaisipan ay nasa kasiyahan ng paglalasing. Bakit mo papasyanan ng ebanghelyo? Kalokohan lang yan, ganyan. Masarap pa naglalasing, ganyan. Lagay natin sa nagsusugal, ganun din. Pag tayo nagsusugal ka at inaral sa ebanghelyo, hindi mo rin tatanggapin. Kalokohan lang yan, ganyan. Hindi ba ganun na sa liputan? Yun ang sinasabi ni Apostle Paul. For they are foolishness to him. And he cannot understand them. Hindi niya maintindihan. Pero sa kalagayan ng tao na naayon sa laman, bakit niya intindihin nyo? Kasi hindi mo lang halaga sa kanya. Kung isang bagay walang halaga sa atin, bakit mo papansinin? For he cannot understand them because they are spiritually appraised. Sino makakaunawa sa mga bagay ng ebanghelyo? Yung mga tao na may interes sa mga spiritual na bagay. Yun ang sinasabi sa atin. Kaya nga, ang isang Kristiyano, nasaan ang kanyang kaisipan? Ang kanyang kaisipan ay nasa mga bagay ng spiritual. Basahin po natin. Dito po sa Colossians 3:1, and then you are raised with Christ. Yun namin tayo po ay ang gawin ng buwinig ng Kristo. Ito yung nabautismo tayo. Seek those things which are above. So, ayun ang spiritual na mga bagay. Mas mataas yun. Where Christ is. Sa langit. So, yung mga spiritual na bagay yun. Dahil sa langit, wala namang physical na bagay doon. Yun yung mga spiritual na mga bagay. Sitting at the right hand of God. Sa kuwi, nasa kanya ipapamalayan ng Diyos. Set your mind on things above, not on things on the earth. Yun ang kaisipan ng isang Kristiyano. Kailangan nating isipin ang larawan ng isang Kristiyano. Ikaw ang isang Kristiyano ay turista lamang sa lupa. Ang turista, pansamantala siya naninirahan sa isang lugar. Kung magpapasyal lang siya hindi siya taga-roon. Hindi tayo taga-lupa, kanya. Tayo taga-langit. So, sideline, parang sideline lang, dito tayo sa lupa. At talagang tahanan natin ay sa langit, kanya. So, ating kaisipan ay doon sa mga bagay na yon, hindi sa lupa. Magamat nakatira tayo sa lupa, ginagawa natin ng mga bagay na kailangan natin gawin dahil dito tayo sa lupa. Hindi na pinakamahalaga. Ang pinakamahalaga yung mga bagay na nasa itaas. Spiritual na mga bagay. Hindi nawawala yun. Ito mga bagay sa lupa, nawawala lang yan. Pero yung mga bagay sa langit, hindi nawawala yan. Ganyan. Ito sa John chapter 6. No, ang ating Panginoon, siya po ay nagkaroon ng himala at pinakain niya yung mga tao. Hindi nila nakita yung kahalagaan na kanyang ginawa. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayo magpagal kanya. Sa verse 27, magsimula tayo sa verse 26 o verse 25. Nung siya kanilang makita sa kabilang pangpang ng dagat, kailan sinabi sa kanya, Rabbi, kailan ka dumating dito? Sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, yung miracle na ginawa ng Panginoon. Sabi rito, dahil sa kayo kumain ng tinapay at kayo nabusog ka niya.
So yung maraming tao sumusunod sa Panginoon, hindi actually sila interesado sa ginagawa ng Panginoon. Hinahanap lang nila sila mapusok. Ngayon, sabi ng Panginoon sa verse 27, huwag kayo magsumikap ng dahil sa pagkain nasisira, kundi dahil sa pagkain tumatagal, hanggang para sa buhay na wala hanggan, may bibigay sa inyo ng tao, sapagkat sa kanya nilagay ng Diyos Ama kanyang tatak. Yung pong tinapay rito hindi nasisira, yun ang mga sinasalita ng Diyos. Yung mga pagkain nasisira, mas mapapanis lang yung kanya. Pero ito na pagkain, ay ang salita ng Diyos. Doon nakatuon ng ating kaisipan. Yung makikita natin. Kaya tayo namumuhay sa mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos. For to be carnally minded is death. Pagka ang ating kaisipan nakatuon sa mga bagay sa lupa kanya, iti magdudulot ng pagkahiwalay mula sa Diyos. Sinaming death, ito po ay spiritual death, ay mahihiwalay sa Diyos. But to be spiritually minded is life and peace. So ito yung nagpapatuloy yung kaisipan sa verse 5. Magkaiba eh. Carnally minded, saka spiritually minded. Ikay ang kaisipan mo yung nasa mga bagay sa lupa, o ang kaisipan mo yung nasa mga bagay ng Espiritu ngayon. Because the carnal mind is enmity against God. Kasi ang isang Kristiyano, pagka ang ating kaisipan yung nakatula sa mga bagay sa lupa kanya, yun ay pakikipag-away sa Diyos kanya. For it is not subject to the law of God. Dahil di ka nagpapailalim sa kautsyon ng yun ang pinakamalungkot. Marami sa mga tao ganyan sa mundong ito. Kaya kakaunti lang ang maliligtas. Hindi na nakikita na yung ganong klaseng kaisipan ay pakikipag-away sa Diyos. Ganito po ang takbo ng sanglibutan. Pagkagising sa umaga, maliligo, mag-aanda, magtatrabaho. Di ba yan ang kailangan ng sanglibutan? Pagkatapos ng trabaho, mauwi. Matutulog. Ganun ang buhay niya. Nasa ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Pablo. Pag ganun ang ginagawa mo kanya, ito'y pakikipag-away sa Diyos. For it is not subject to the law of God. Hindi ka sumusunod sa kautusan ng Diyos. Nor indeed can be. So ito ang problema. Kaya maraming mga tao hindi maliligtas dahil ang kailang kaisipan ay wala sa mga bagay na spiritual. Hindi nasa mga bagay sa laman. Hindi mo mahirap maintindihan ito sa practical na bagay. Ito'y palagi kong ginagawang halimbawa pag ako'y nagtuturo sa mga tao ng Kristiyano. Kung magpo-broadcast tayo ngayon sa oras na ito, pumunta kayo sa Church of Christ, Avocado Trinidad Village, sapagkat binibili pagkain ka mo, darating lahat ang mga tao dito. O sasabihin natin, pumunta kayo sa Avocado Trinidad Village sa Church of Christ, biartisan natin, maraming tao pupunta rito. O kaya sabihin natin, merong alak doon, maraming tao pupunta rito, di ba? Pero sabihin natin, may pag-aaral sa Biblia, wala pupunta. Yun ang makikita natin kalakaran ng isang libutan. Kaya sinasabi ni Pablo, ito'y pakikipag-away sa Diyos. So then, those who are in the flesh cannot please God. Yun ang importanteng bagay doon. Kapag ang ating kaisipan ay nakakonsentrate sa mga bagay sa laman. At nakakalimutan natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo pwede maging hindi tayo pwede maging kalugod-lugod sa Diyos, mga kapatid. So, ang ating kaisipan, nahahati lang yan eh. Pag ang ating kaisipan ay nakatungo sa mga bagay sa laman. In other words, sa mga bagay sa mundong ito. Pagka gano'n ang nakalagay sa ating kaisipan, anong gagawin natin? Iwanan in Diyos, wala sa ating buhay yan. Hindi natin iniisip kung saan tayo pupunta pag tayo namatay. Wala sa kaisipan ng mga tao sa libutan nyo, di ba? Kaya ito'y pakikipag-away sa Diyos, kanya. At ito'y magdudulot ng paghihiwalay mula sa Diyos. Hindi mo naman iniisip ang Diyos eh. Hindi mo binibigyan ng halaga ang sinasabi ng Diyos. Ba't nililigtas? Yun ay pakikipag-away kanya sa Diyos. Kaya, pagiging Kristiyano, ito'y balance.
Binabalance natin ang mga pangailangan natin sa mundong ito dahil nandito tayo sa mundong ito. At the same time, binibigyan rin natin ng halaga ang kalooban ng Diyos. Actually, ang kalooban ng Diyos, ito ang nagpapakdubay sa mga bagay na ginagawa natin sa mundong ito kanya. Pero pag nakaisipan natin, nakataon lang dyan, hindi tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. On the other hand, pag ang ating kaisipan ay nasa mga bagay ng Espiritu, ano nasa yung kaisipan? Ang sa ating kaisipan ng mga bagay ng Espiritu ngayon. Tinitignan natin ng mga bagay para tayo maging karapat-dapat sa ating paglilingkod sa Diyos sa buhay na ito. Yun ang Espiritu, yun ang Kristiyano. Inihahanda natin ang ating sarili, nilalagay natin ang ating sarili sa isang kalagayan na tayo katagap-tagap sa Diyos sa ating paglilingkod. Yun ang kaisipan ng Espiritu. Pagka ganyan, inihahanda natin ang ating sarili sa mga bagay sa langit. Kasi doon nakatuon, yun ang nakatuon sa iyong kaisipan. So ano ba gusto natin gawin? Mamatay lang tayo? At mamamatay tayo walay sa Diyos? O tayo mamamatay at pagdating ng Panginoon, pupunta tayo sa langit? Yun ay kung ang ating kaisipan ay nasa mga bagay na sinasabi ng Diyos. So sa Kristiyano, dahil nandito pa tayo sa mundong ito binabalas natin ang buhay natin, pero mas mahalaga pa rin mga bagay na spiritual. Hindi baligtad. Mas mahalaga yung mga bagay sa laman kaysa sa mga bagay sa spiritual. Mas priority pa rin ang ating pananampalataya kaysa sa mga bagay na sa mundong ito. Iiwanan natin yun Iiwanan natin ang mga bagay sa mundong ito. Pero pag tayo ang ating kaisipan nasa mga bagay spirito, hindi natin iiwanan yun. Nagalang na naman. Hindi natin iiwanan yun. Ililipat ko na lang po, kapatid. Kanina gumana. Kaya kasi may nakapag yun. Ayun. Binibigyan tayo Dito lang siya. Ayun. Nabigyan tayo. So yun makikita natin dalawa Hindi dapat ganito Kristiyano. Na itong mga bagay na binigay sa atin ng Diyos ay sa laman, ay maging kaaway ng mga bagay sa spiritual. Ang ginagawa natin, ginagamit natin ng ating katawan para maglingkod sa Diyos. Yung makita natin. Ginagamit natin ang mga bagay na ibinigay sa atin ng Diyos, mga biyaya na binigay sa atin ng Diyos, sa paglilingkod sa Diyos. Not the other way around. Yung makikita natin. Habang inaayos ko sa atin, ito lang na ito. Isa, mas sensitive kasi HDMI. So yun, makikita natin yan. So tayo ay dapat ang ating kaisipan mas nakatuon sa mga bagay na spiritual. Not the other way around. Kung tayo po ay Kristiyano, dahil kung gano'n, hindi tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. But you are not in the flesh. Ito'y sinasabi ni Pablo sa mga Kristiyano. Hindi kayo sa laman, kanya. But in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in Him. Ito po yung controversial na usapin sa mga Kristiyano. May naniniwala na ang Espiritu ng Diyos tumatang sa katawan mo kanila Hindi ako naniniwala doon. At ipapaniwalag natin. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, is not His. Paano natin titingnan itong pangungusap na ito? Paano ba ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin? So, kung tayo po ay Kristiyano, at tayo na kay Kristo, mga kapatid, tayo po ang nakatuon ng ating Espiritu sa Diyos. Pag sinabing Espiritu, ito yung ating kalooban at ang ating damdamin. Nasaan ang ating kaisipan at damdamin? Ito yung nakatuon sa Diyos dapat. Tingnan niyo sa Romans chapter 12, verse 2.
Do not be conformed to this world, yun nga po ang laman, but be transformed. Nung kayo po'y maliit, yung mga TV na galing sa Japan, 110. Pero kuryente 220. Pag sinaksak mo yan sa 220, pasusunog yung TV nyo. Maraming pagkakataon, gano'n nangyayari doon sa TV namin. No? Wala pa siya narangulot, saka siya namalay. Made in Japan, palagi puputok yung TV namin. So, kailangan kang bumili ng transformer. Para yung 220 maging 110. Binabago niya, kanya. So, transform, binabago kanya by the renewing of your mind. Binabago ng Ebanghelyo ang ating kaisipan, kanya. That you may prove what's that good and acceptable and perfect will of God. Doon mo makikita at manawa ng kalooban ng Diyos. Kung ang Espiritu mo ay nakatuon sa mga bagay ng Espiritu. Kung saan naman, sinusunod natin ang pagnanasa ng laman. Yung carnal desires, yung masamang pagnanasa ng laman. Sinusunod mo yun. Pero sabi rito, sa 1 John chapter 2, verse 15, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ano yung love of the world? Kasi sa Biblia, maraming kahulugan ng sanglibutan. Sanglibutan tao. Sabi ng Panginoon sa John 3:16, sapagkat kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos, sanglibutan kayo, tao yun. Kumisa ng sanglibutan, ito physical ang sanglibutan. Pero kumisa ng sanglibutan ay tumutukoy sa masamang bagay. Ito sinasabi rito, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Ito yung mga kasalanan. It's not of the Father, but is of the world. Pag tayo po ay nasa sanglibutan, yun ang sinusunod mo. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Hindi kaya sa Diyos yan. Ito yung sa sanglibutan. At hindi tayo pagkaganyan, hindi tayo ang Espiritu ng Diyos, hindi nananaan sa atin pagka ganon. Pag dito lang ang ating kaisipan. So, paano ba nananaan ang Espiritu ng Diyos sa atin? Mayroon bang miraculous na pangahan? Tumitira ba sa ating katawan? Paano siya nananaan ng Espiritu sa atin? Dito po sa Ephesians 3:17, si Kristo nananaan sa atin. Saan? Sa ating mga puso kanya. Sa paanong paraan? That Christ may dwell in your hearts through faith. Pag tayo may pananampalataya sa Diyos, si Kristo nananaan sa ating mga puso kanya. That you being rooted and grounded in love kanya. So pag tayo sumasampalataya, at ginagawa natin ang pananampalataya ngayon, si Kristo ay nananaan sa ating mga puso kanya. Ang ating puso, ang ating kaisipan. Pag ginagawa natin, pag tayo sumasampalataya, at ginagawa natin ang ating pananampalataya, si Kristo nananaan sa ating mga puso kanya. The same thing sa 2 John chapter 1 verse 10. Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of Christ does not have God. Ang Diyos ba'y nasa ating katawan? Wala naman, siya nasa langit. He who abides in the doctrine of Christ is both the Father and the Son. Ang Ama at ang Anak nasa langit. Pero pag tayo sumusunod sa kanilang kalooban, sila nasa ating ganyan. So hindi sila physically nakatira sa atin. Sila nasa langit. Pero pag sinusunod natin ng kanilang kalooban, sila nasa atin. In other words, meron silang fellowship sa ating ganyan. Ganon din sa Espiritu Santo. Pagka ang ating mga espiritu nagpapailalim sa mga sinunod ipinag ng Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ay nananaan sa ating ganyan. So, ang Espiritu Santo ay nasa atin. Kapag ginagawa natin ang mga bagay na ipinahayag ng Espiritu Santo, actually, pareho lang yan. Si Kristo nananaan sa atin, ang Amay nananaan sa atin, si Espiritu Santo nananaan sa atin. Pagka ginagawa natin ang kalooban na ipinahayag ng Espiritu Santo, nasa yung kalooban ng Ama, nasa yung kalooban ng ating Panginoon, ang Espiritu Santo nananaan sa atin. Ganyan. Hindi siya nananaan sa ating katawan. Nananaan siya sa atin. Yun yun, yung mismong tao, sa iyong kaisipan. Siya sinusunod mo ang kanyang kalooban, siya nananaan sa iyo kanya. Sa 1 Corinthians chapter 6, hindi nakatira siya sa ating katawan, anong gagawin niya? Anong gagawin ng Espiritu Santo sa ating katawan? So, inati-hati pa natin ng Espiritu Santo. The 1 Corinthians chapter 6, verse 19.
O hindi ba nyo nalalaman ng yung katawan ay templo ng Espiritu Santo? Mayroong templo sa Jerusalem. Andun ba ang Diyos doon? Wala. Ang Diyos nasa langit. So, ang templo ay nananahan sa ating katawan. Ano ibig sabihin? Ano ba ang ginagawa ng mga tao sa templo? Nagkikipagkita sila sa Diyos. Sila sumasama sa Diyos. So, pang Espiritu sa atin na natira sa ating katawan, ginagamit natin ang ating katawan sa paglilingkod sa Diyos. Sa palang paraan na ginagamit nilang templo sa paglilingkod sa Diyos sa Old Testament. Tuloy po natin. At tinanggap niyo mula sa Diyos at kayo hindi sa inyong sarili, sapagkat kayo binili ng isang halaga, kaya ano natili niyo sa inyong katawan ng Diyos. So ginagamit natin ang ating katawan, ang ating kaisipan, sa pagsunod sa mga salitang ipinahig sa atin ng Espiritu. Pagka ganon, ito yung nananangan sa ating ganyan. Yun ang ibig sabihin, no? So pag sumusunod tayo sa mga salitang ipinahig ng Espiritu Santo, sinananangan sa ating ganyan. Sa ating kaisipan. Hindi sa ating katawan. Anong gagawin sa ating katawan? Templo lang sa ating katawan, ginagamit natin yung ating katawan para maglingkod sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng sinananangan sa atin. Ngayon, kung hindi mo ginagawa, at ginagawa mo yung kalooban sa laman, wala sa Espiritu Santo. Hindi mo siya sinusunod. So, hindi ka maliligtas pagka gano'n. Yan lang po kasi may sinasabi ng pastor po. Ito na po at uling talata, yung pag-aaralan po natin. If Christ is in you, ganyan. The body is dead, ganyan. Because of sin. But the Spirit is life because of righteousness. Anong ibig sabihin yan? Tingnan ninyo. Ang katawan ay patay. Bakit? Hindi mo sinusunod ang masamang gawa ng iyong katawan. Ganyan. Hindi mo sinusunod. Dahil pag sinunod mo yan, kasalanan ang mangyayari sa'yo. Di ba? Ayaw magkasala, kaya because of sin, ganyan. Kaya hindi mo sinusunod ang masamang pita ng iyong katawan. Ganyan, basahin natin. Dito po sa mga talata ito. Mababasa natin literally yung salitang patayin. Pag pinatay mo ang isang bagay, katulad na matay na pusa doon, wala na yung pusang yun, di ba? Wala na siya. Mawawala na yung pusang yun. Mabubulong na eh, mawawala. So pag pinatay natin ang isang bagay, nawawala sa atin yun. Hindi na natin ginagawa. Basahin natin. Sa Colossians chapter 3. Dito po sa verse 5. Kami siya, maganda yung sulat mo lang sa ano eh. Hindi ko mapuhap. Dito po, basahin natin. Patayin ninyo, ganyan. Nakita natin nyo, the body is dead, ganyan. Patayin nga ninyo, ganyan. Ang namang pakalupa na nasa inyo, kahigapit, karamihan, masamang pita, masamang pagnanasa at kasakiman, natin pagsabas sa mga Diyos-Diyosa. Dahil sa mga bagay na ito, dumarating ang poot ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Ang mga ito rin ay nilakarin niyo ng una nang kayo nabubuhay para sa mga bagay na ito. Huwag kayo magsinungaling. Ngunit ngayon, itakwin niyo ang lahat ng mga ito. Ganyan. Para wala sinabi patayin niya, itakwin mo, alisin niyo ganyan. Ano yung itatakwin natin? Galit, poot, masamang pag-iisip, panalay, at maraming pananalita mula sa inyong bibig. Huwag kayo magsinungaling sa isa't isa, yamang inubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ang gawa nito. At kayo magbiis ng bagong pagkatao na binabago ng kasakalaman ayon sa larawan ng lumalang sa kanya. So, meron tayong papatayin, di ba? Papatayin natin ang masamang pita ng ating katawan. So makatuloy, kung tayo na kay Kristo, patay na yun. Yun na natin gagawin, ibig sabihin. Ililibigin natin mga bagay na yun. Sa 1 Corinthians chapter 5, ganoon din po ang ating mababasa. Ito po ang ating makikita. Sa 1 Corinthians chapter 5. 4-5, ganyan. Sa pangalan ng ating Pang-Esus, kapag kayo nagkakatipon kasama ng ating Espiritu na taglay kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus, ay bigay ang ganyang tao kay Satanas sa kawawasak ng laman. Kanya. Upang ang kanyang espiritu ay mabaligtas sa araw ng pag-uwi. Ano ibig sabihin ito? Bakit yung tao yun ay ihiwalay mula sa mga kapatid? Siya'y kawawasak ng kanyang laman. Ano yung mawawasakin niya? Yung kanyang kasalanan kanya. Para magsisi siya. Alisin niya yung bagay na ginagawa niya kanya.
para maligtas sa kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Kung hihinto siya sa paggawa ng bagay na yun, maliligtas siya pagdating ng Panginoon. Yan ang sinasabi doon. The body is dead pag tayo na kay Kristo Jesus. Yan sinusunod ang mga bagay na ayon sa laman. Pero ang espiritu ay buhay, ganyan. Ay buhay. Pag sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon, hindi magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Dito, kailangan natin patayin ang pagnanasa ng katawan kung tayo na kay Kristo Jesus. At sumunod tayo sa mga bagay na Espiritu dahil ito magbubuhay ng buhay sa atin. Dito po, bilang panghuling, sa Apocalypse chapter 2 verse 10, huwag kayong magmong katakutan ang mga bagay na malapit po ng danasin. Malapit na ikulong ang diablo ang ilan sa inyo upang kayo masubok at magkakaroon kayo ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Yan ang pagliliko tayo sa Espiritu at ibibigay ko sa iyo karoon ng buhay. Kung tayo magpapatuloy sa mga bagay ng Espiritu, tayo magiging matwid sa harapan ng Diyos. At pagdating ng Panginoon, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, opposite pa lang yan. Kung tayo na kay Kristo, patay na yan. Hindi na natin gagawin yan, yung sinasabi dyan. Yung mga masamang pagnanasa ng alaman, patay na yan, ganyan. Hindi natin gagawin yan. Ito gagawin natin, yung mga bagay na ayon sa Espiritu. Yung pinahayag ng Espiritu Santo. So, dito po natin natapos ang ating pag-aaral. Pagpatuloy na po natin.